Ang mga bantayog at lumang baluarte o watchtowers na nakatayo ngayon sa mga baybayin ng Visayas at Luzon ay mga piping saksi sa panahon na ang karagatan ng Pilipinas ay pinagarian ng mga pinakamabangis na mandaragat ng kanilang lahi. Sa loob ng daang-daang taon tuwing iihip ang hanging amihan, isang matinding takot ang bumabalot sa mga baybayin ng Luzon at Visayas. Mula sa kalaliman ng dagat ng sulok, sumasabay ang agos ng mga naglalakiang sasakyang pandagat gaya ng lanong at garay. Sila ang mga tinaguriang Moro Raiders. Taparin natin dito itong makalumang mga kanyon. Grabe, napakalaki, ang haba. Nandito po tayo ngayon sa Plaza Independencia ng Cebu City at katabi lang nito ay makikita itong Fort San Pedro na kung tawagin sa Espanyol ay El Fuerte de San Pedro. So dito sa loob makikita natin yung mga makalumang istruktura na itinayo ni Jose Miguel de Legazpi noong 1565. So papasokin natin sa loob. Let's go. Ang Fort San Pedro na matatagpuan sa lungsod ng Cebu ay kilala bilang pinakamatanda at pinakamaliit na tatsulok na kuta ng baluarte sa bansa. Orihinal na itinayo noong 1565 ng Espanyol na konkistador na si Miguel Lopez de Legazpi. Ang kuta ay nagsilbing istrukturang pandepensa ng militar, bilangguan, barracks ng mga Amerikano at garrison ng mga Hapones. Makikita natin dito sa frame na ito yung itsura ng kanilang unang gawa. Alauna mula sa ganitong struktura ay naging ganito na. Nakikita natin dito sa picture na nakapader na siya na yung yari sa simento at coral. So ayan, at nandito na tayo sa loob at makikita pa rin natin dito itong makalumang mga kanyon. So grabe, napakalaki, ang haba. Kita sa loob, may kita natin na may mga kilala rin mga souvenirs at mga prutas. Kung ano-ano yung pwede nyo pagpilian dito sa loob. Okay. Papasokin natin yung kanilang gallery. Dati nang pinuntahan natin to ay medyo luma na yung loob. Check uli natin ngayon kasi nakita natin na medyo ni-renovate na yung loob nito. So tara. Tinakita natin sa loob na may mga lumang gamit noon. So, ngayon naman, pinilitan nito ng mga dekorasyon o kung ano pa mang pang-exhibit na kanilang ilagay dito. Dito naman tayo sa may pintong ito. Itong kasulat na Bibindi del Teniente. Ibig sabihin daw niyan ay Office of the General noong panahon ng Espanyol. Hindi natin pwede mapasok dahil nakakandado na ito. Dati nakapasok tayo dito pero ngayon hindi na pwede. Ang sulok ay mayroong mga nakatutok na malalaking kanyon. So, sa silangan, dito yung silangan, kanluran, timog at saka hilaga. Kita natin na bawat sulok ng sulok na ito ay mayroong mga poste na kung saan nagsisilbing watchtower sa mga paparating na mga Moro Raiders mula sa baybayin dito sa may port area dito sa Cebu City. Papansin din natin dito na yung kanilang mga material na ginagamit kadalasan ay yung mga corals dahil ito ay basic na makukuha dun sa dagat malapit. Bukod sa ito ay matibay at nakakapag-absorb din ito ng mga corrosive na galing sa dagat tulad ng ordinaryong mga semento. Naman sa may pintuan ay mapapansin natin itong kanilang mga hawakan at mga lock na yan sa bakal.
At talagang makikita natin na matibay yung mga ganito dahil hanggang ngayon ay buhay pa rin ito at hindi pa halos kinakalawang. At dito naman sa kaplang noon ay nilagyan nila ng mga pictures, mga frame sa gilid. Dati nung pinuntahan natin ito ay nakakatakot itong pagkakas dahil baka bumagsak. Pero ngayon ay dahan-dahan nila itong inayos, pininturahan. Ngunit ang kanilang taas ay kita natin na original pa rin yung mga kahoy. Kahit dahil dito ay makikita natin itong mga corals na kanilang ginamit bilang pampatibay dito sa kanilang fondasyon. Grabe, napakakapal at talagang matibay. Natin dito sa kanilang pader na halos 2 metro yung napad nitong kanilang dingding dahil sa suporta nila sa kalaban, dahil kahit tirahin ito ng kanyon ay hindi ito basta-bastang mababasag. Ito naman sa may hilagat silang bahagi nitong Great Wall na nakikita natin na mayroong 2 watchtower. Sa bawat anggulo nito ay makikita natin na halos maraming nagpapapicture dahil perfect ang lugar na to. Napakaganda ng view. Para sa mga mananakop na Espanyol, sila ay mga pirata at salot na sumira sa mga bayan. Ngunit sa mata ng kasaysayan, ang kanilang pag-atake o pangangayaw ay may mas malalim na kahulugan. Mga pirata nga ba o mga mandirigmang ipinagtanggol ang kanilang kalayaan?